Nandito ulit po tayo. Ano po, pangalawang taon na po natin ito, pero tayo po ay nasa 43rd. Sa wakas tumama na rin po yung ating anniversary. Dahil last year akala natin ay 43rd na yung ating anniversary. Ngayon pa lang pala. Bago tayo magpatuloy, sama natin yung mga kapatid natin sa Lauli. Si Bishop Johnny, dinala rito yung kanyang church. Ano po, kaya purihin ang Panginoon na nakasama natin sila. Alam niyo po kung saan nagsimula ang LJF? Hoy, nakikinig ba kayo? Alam niyo kung saan nagsimula ang LJF? Sino rito nakakaalam? Saan nagsimula ang LJF? Ayan, no? Tuturo lang natin, napakalapit natin kung saan nagsimula ang LJF. Nagsimula ang LJF dito sa Silong. Wala pa to. Wala pa yan. Wala pang building na yan. No? And then nagmultiply ang building. Go ye and make building. No? Nagmultiply yung building, yung mga tao. Ano po, kaya napilitan po. Yan yung pangalawa. Tapos po, para alam lang niyo yung istorya, nagkapera ng LJF. Dahil yan, patayo po yan ni Kuya Totoy. Ano po, ang ating elder, asawa ni Ate Ason, pinatayo po yan. Tapos, hindi na alam ni Ate Ason, nagkapera na yung LJF, ay, nakabili ng lupa. Yan pong bookstore, pinatayuan. Yan na yung sa LJF talaga. Akala namin, no? Tapos nalaman, yung pinabiling lupa pala, ay yung kabila, yung tinatayuan ngayon ng present LJF building. Yan pala, at meron palang may-ari nito. Kaya sabi doon sa taga-Amerika na may-ari dyan, yung lupa mo nakulong. Nakulong, yung nabili natin. Bili na namin. Binili ko ito yan. Tapos pinalitan na lang ang building. Andun tayo ngayon. Sarili na natin, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami naghirap. Marami nagsakripisyo. Nagsimula sila sa Manila Paper. Wala pang, Manila Paper, andun yung mga kanta nakasulat. Kinakabinala. Alam nyo, ulitin po natin. Ulitin na naman po natin. Pag ganun-ganun lang po yun, yung Manila Paper. Ano po? Ganun po. Dami mga nagsimulang gano'n, mga kapatid. Pero tayo, sabi ko nga, napakapalat natin. Inani na lang natin yung mga bagay na ito. Para bang mga bayani din. Mga bayani din na mababanggit. May mga naghirap, nagsakripisyo, kaya naman tinatamasa natin ngayon ito. Amen o ba? Amen! Kaya sa ating pasasalamat, sa ating celebration, ay natural, inaalala po natin sila. Pastor Malapas, at yung wife niya, si Ate Nati, tapos ang dami nandun ngayon sa langit, mga elders natin, nandun na silang lahat, pati si James na pinakabatang elder noon ay nandun na rin, kompleto na. At meron na rin sila doong tamburin. Nandun na rin. Kilala niya? Si Eddie na Pilar. Yun ang kasama ni Pastor Malapas sa pioneering, pagpaparami ng LJF. Yung kanyang katawan niya. Ano ba tawag sa gano'n? Para siyang paraditikong, pero nakakalakad naman, pero siya yung taga-tampurin. Kung magkukwento ako ng ilang kwento, baka matumba kayo sa kakatawa kay Eddie, kasi minsan binautismuhan siya, ay medyo napatagal yung sa lalim ng tubig. Paglabas niya, lumubo yung ilong niya, pumutok. Kaya palakpakan, Meron namang krusada sa Bliss kasama si Eddie. Kwento lang ako, para may alam kayo kung paano nagsimula ang LJF. Sa Bliss, nagkrusada. Si Pastor Malapas may nalimutan ngayon. Sumakay siya sa sasakyan niya, nagmamadali siya, babalik dito sa church. Hindi niya alam, sumunod si Eddie sa likod. Alam niya, wala siyang sakay. Kaya pababa mula sa Bliss, madilim, wala pang bahay, ay kalabog sa likod. Kalabog may gumugulong sa likod. At si Pastor Malapas, matatakutin niya, may kasama ko lumuluwa siya sa Maynila. Matatakutin sa madilim yan. Sa takot niya kung ano yung kumakalabog, lalo niyang pinaspasan kahit na bako yung daan. Lalo naman pong si Eddie ay gumugulong doon sa likod.
Bumabalandra siya ng bumabalandra. At nung makakita si Pastor malapas ng posteng may ilaw, maliwanag, tinigil niya para tingnan. Sabi niya, Pastor, di na kayo naawa sa akin. Ando pala si Eddie sa loob. Hindi mo naman sinabi, humabol ka. Apakadami na kung paano nagsimula yung LGF. Dito po, dumami dyan, tapos ng anak. Naging anak yung Pilar. Hanggang ngayon, hindi nila matanggap. Kasabay daw natin sila, hindi sila anak. Anak po silang malinaw, mga kapatid. Nanganak, pinanganak ang bliss, pinanganak ang mabatang, tapos may mga nag-join na rin po sa atin, parte ng mga Orion, meron tayo dati. LGF Orion. At ang Kawayan, tapos nanganak ang Kawayan, purihin ng Panginoon. At hanggang ngayon, ay tayo nandito pa, may plano pa ang Panginoon, at kasama kayo sa plano pa ng Panginoon. Amen! Pero inyo, karamihan, hindi na natin inabot. Yung iba sa inyo rito, hindi nyo nakilala yung mga kinukwento ko. Pero nandiyan ka ngayon kasi gusto ng Panginoon maging part ka pa ng history ng LGF dito sa LGF pala. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, growing in unity of the Spirit. Ito yung ating tema ngayon, unity in the Spirit. Hindi po unity in the flesh. Maganda po ito. Ang sabi po diyan, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Kumain muna po tayo, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Talaga naman nakakatukso. Nandiyan na yata yung iniihaw ni Ate Alele. Yung amoy, tiisin nyo muna. Nandiyan na po yung kape, pagkayari po nito. Bahala na po kayo. May mga palarong inihanda yung mga kabataan. Tama ba? Ako? Kay si Arvin, ayan, may palayok pa ulit? Ayan po, may palayok. May palayok. Di mawawala yan, no? At sa susunod, baka nagawa ng buko, palasebo. So, ready na po ba tayo? Make every effort to keep the unity. Alam niyo po tapos na eleksyon, tama po ba ako? Pero sa social media parang hindi pa tapos. May mga lugar na para bang hindi pa tapos. Baka sa lugar nyo, nandun pa rin yung parandanan, saka yung awayan. Mga kapatid, ay isa sa hindi magandang epekto na ginagawa lagi na election, mga kapatid, yung pagkakabahagi. Napansin niyo yun? Yung pagkakasira ng isang matamis na relasyon ng magkaibigan, magkakapatid, pati magkakapatid sa Panginoon. Alam niyo pa, merong mismong sa church, kapag election ay nagtatalo po sila. Magkakamag-anak at ang worst po ay talagang pag-aaway na po talaga, mga kapatid. Ang nakakalungkot dito, nagbati na yung magkakalaban. Nagbati na yung magkakalaban. Nag-akapan na sila. Pero naiwang hindi nagbabatian, hindi nag-uusap, yung magkaibigan, magpinsan, magkamag-anak. Hanggang ngayon, di pa rin nagpapansinan, samantalang yung mga kandidato nila nag-akapan na. Pero alam niyo po, isang bagay na napansin ko, 15 years na po ako sa LGF. At dito sa atin, hindi issue palagi yung election. Amen. Pinapalampas lang natin. Ipinapakita nating pamilya tayong mature. Tama ba ako doon? Amen. Matatag tayo pagdating doon. Hindi tayo papatinag. At priority lagi natin ang relasyon bilang magkakapatiran. Amen? Ito ang sinasabi ng Ephesians, mga kapatid, the unity of the Spirit. Kung hihiwa-hiwain ko to, tatlo lang ang sinasabi nito. Una, make every effort to keep. Meron tayong i-maintain. Meron tayong papanatilihin. Ano daw yun? The unity of the Spirit. Bibigyan din natin yan. Sa pamagitan daw ng through the bond of peace. So, number one, make every effort. Meron tayong pagsisikapang manatili. Mapanatili. Pagsisikapan natin, ingatan ba yun? Ma-maintain iyon. Alam niyo sa isang bayan kung minsan, napakahirap i-maintain yung unity. Siguro kaya ipinanganak yung One Bataan. Talaga namang nagdulot ng unity. Mga kapatid, wala akong alam doon, pero isa yon, no? Sa pamilya, kung minsan napakahirap i-maintain
nung pagkakaisa. Palaging merong magkakaibang opinion, mga kapatid. Pero dito sa ating verse, isang bagay ang nais ni Paul, ma-maintain or mapanatili ang church sa Efeso. Efeso to yung unity in the Spirit. Alam niyo ba, sa Efeso, wala masyadong pinto. Si Pablo. Sa Korinto, madami. Sa Korinto, mga kapatid, kaya sinasabi pag magulo ang church, sasabihin, para kayong mga taga-Korinto. Kasi sa Korinto, mga kapatid, sinabihan sila ni Pablo, bakit sa inyo hindi mawala yung pagkakabahagi, yung division? Ha? Meron nagsasabi sa inyo, kay Apolos siya. Ako basta kay Pablo. Ako basta kay Apolos. Meron pang kay Cephas. Meron pang kay Jesus. Pambihira, Bukod yung kay Pablo, bukod yung kay Jesus. Para bang yung kay Pablo, hindi rin Jesus. No? So sa Korinto nangyari po yun. No? Nagkakanya-kanya sila. Sila yung church na laging merong issue. No? Sila yung church na ang hirap pag-isahin ba. Pero itong Efeso, sabi ni Pablo, i-maintain nyo na lang. Kuha nyo po. Make every effort. Tinawag po niya itong unity in the Spirit. Mga kapatid, makinig po kayo. Sandali lang po ako. Dahil alam ko, takam na po kayo, mga kapatid. Tinawag niya itong unity in the Spirit. Alam niyo ba na kapag ang isang church merong unity in the Spirit, mahirap na itong matibag. Oy. Kapag ang isang church merong unity in the Spirit, mahirap na itong may split. Mahirap na iyan magkabahagi. Kasi, bigyan ko lang ng dihin, hindi ito unity in the flesh. Unity in the Spirit. Mas madalas mangyari ang hindi pagkakasundo sa loob ng church pag masyado bang marurunong. Kuha niyo yun? Masyadong maraming marurunong. At kapag sinabi natin masyadong maraming marurunong, may ego doon May yabang. At tawag po doon, unity in the flesh. Umiiral palagi. Yung dunong ba nila? Yung bang walang gustong magpatalo? Mga kapatid, sana po ay nakikita nyo ang isang bagay na gusto kong i-celebrate din natin. Ipagpasalamat natin sa araw na ito. Ano po yun? Ang balanga po napahinga sa split. Amen. Amen. Ang balanga po napahinga sa pagkakahati-hati. Pinakita ni Lord sa akin to at gusto kong maluha. Bakit po? Kasi dito ko nakitang pati ang unity pala, biyaya lang. Amen. Amen? Pwede ako magmayabang Pwede ko sabihin, si pastor ganito, 1 taon lang na-split na Meron po, may nagpastor dito, ayoko nang banggitin pangalan, mag-iisang taon na pa lang siya, hindi nakabuo na 1 taon. Nahati na ang balanga. Unang hati, kay Bishop Bert, napunta sa Betsaida, kayo yun. Ano po? Na nagbalik dito sa Lupang niya. pangako. Nagbalik kayo dito. Kaya rin nun. Tapos meron pa isa. After nung isa, sandali lang din yun, mga kapatid. Kaya sabi namin, huwag na tayong kukuha ang pastor sa labas. Dapat tubong LGF. Dahil pag kumukuha tayong pastor sa labas, para makita ninyo, may kasamang history itong sinasabi ko. Na-split tayo Yung kinukuha natin pastor, lalabas, kasama yung mga member natin. Lagi na lang ganun. So kumuha kami sa loob. Diyan na po ang church noon. 4 na pastor ang tinignan nila mag-preach. Yung merong criteria, yung audience impact, yung mga ganon. At napili si Pastor Rohel ng Orane. Hindi na yan may split.
hindi na yung may split kasi atin na yan. Pero alam niyo po, na-split pa din. Kaya nagkaroon ng kaparangan LGF kaparangan na ngayon ay isang trono. Nahati pa rin. Ha? Sumunod nun, nahati na naman. Nagkaroon ng, sabi ni Pastor Malapas, is-touch. No. Is-touch. Atin din po yun. Is-touch. Ano po? Patunayan, pati yung day by day, bago nagkaroon ng day by day dito, Sa atin sila. bagamat sinasabi nilang talagang day by day daw sila, pero galing din po sila dito. Hindi mapahinga ang balanga sa split. Bilang ka lang ng ilang taon, mahahati na naman. May ilalabas na namang membro dito, mawawala na naman ang pastor ito, mga kapatid. Sunod-sunod. At alam nyo, nung time na yon, talagang maraming marunong, maraming matatalino. Kaya nga kung minsan, para bang iniisip mo, bakit kung minsan sa isang simpleng church na gaya ng Alauli, walang split, di ba? Pag maraming matatalino, kahit po sa council mga kapatid, napahinga din po ang council sa awayan. Ako po, 1989, nakikipag-meeting na dito. At pati sa council, digmaan yung mga, lagi na lang meron di pagkakasundo. Imagine, sa council kasi, meron mga doktor, mga businessman, pero ngayon, mga officer natin, mga vulcanizer lang, mga nagbubuhat ng soft drink, mga nagbubuhat ng ukay, yan lang, mga kapatid. Karamihan noon, mga kapatid, may mga pinag-aralan, yun nga nakapagtataka minsan. Pero alam niyo po, laging ganun ang standard ng Panginoon. Wala tayong magagawa. So 1 Corinthians 1:27 sabi doon, pinili ng Diyos yung mga itinuturing ng mundo na mangmang para ipahiya yung mga marunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina para ipahiya yung malalakas. Pwedeng pumili si Jesus ng matatalino eh. Dapat nung dumating si Jesus, bakit ba nagpunta siya sa dagat para kumuha ng mga magdaragat? Diba? May mga paaralan naman noon. Pwede siyang dumiretso sa mga paaralan at pumili ng 12 alagad. Pero nakapagtataka, pumili siya ng mga magdaragat na hindi nakapag-aral, mga kapatid. Siguro alam na ng Panginoon kasi karpintero lang siya. Baka wala lang. Okay, mga kapatid. Kaya, unity in the Spirit na sabi ko, yung pagkakaisa sa Espiritu Santo, biyaya lang. Siya ang gumagawa ngayon kung bakit hanggang ngayon, iisa tayo. Amen? Ang banal na Espiritu ng Diyos ang gumagawa ngayon, kaya hanggang ngayon, nananatili tayong isa. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ba ang unity ng Spirit? Mga kapatid, tingnan nyo, pansinin nyo lang ha. Ang banal na Espiritu, tinatawag na Spirit of Truth. Si Jesus, sabi niya, I am the truth. Kita niyo yan? Parehong truth. Ang sabi ni Jesus, I will send you the advocate, the Spirit of truth. Pansinin niyo to, who will come to you from the Father. Ang banal na Espiritu ay Spirit of truth. At galing sa Ama. Si Jesus ang truth. Sabi rin niya, galing din ako sa Ama. Iisa. Si Jesus ay truth. Ang Holy Spirit ay truth. Si Jesus came from the Father and the Holy Spirit came from the Father. Mga kapatid, wala ba kayo napapansin? Ito yung teaching na naging journey natin for more than for 15 years now. Kasi napunta ako ng LJF 2010. May dapat 30, nandito na ako. Pero na-extend pa, nag-request ako, humirit ako, pwede ba June 30 na? At nagkaroon ng, hindi ko alam, kwento lang sa akin, parang tinabangan sa akin kasi pa-extend pa daw ako. Kaya nagkaroon kayo ng pagtaasa ng kamay. Pero buti na lang at yung sinasuggest na katapat ko ay natalo pa rin, mga kapatid.
kalooban talaga ng Panginoon. Nandito na ako. Kasi noon pa, wala lang yung isang mag-asawang nandito. Noon pa, kinukuha na ako. Wala pong, gusto ko yung panahon ng Panginoon. Hindi yung panahon ng tao. Panahon ng Panginoon magsabi. Kasi ako po yung nakaikot na naging pastor ng Mabata for 6 years. Naging pastor ng Pilar for 5 years. At ang pinakamahaba sa Bliss, akala ko yun ay pinakamahaba. 8 years ako sa Bliss. Mula doon sa kapilyang Luma. butas-butas na kapag dumungaw ka maraming bituin pagka tumingin ka sa taas, tapos yung mga bintana yung tinutukuran lang, mga gano'n. Mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon sa 8 taon. Kaya salamat po sa pagkakahalal niyo ulit sa akin. Para nag-eleksyon, Pero ang sinasabi ko mga kapatid, dito ko po napatunayan na pati unity, biyaya lang. Pati pagkakaisa natin, mga kapatid, walang magmamalaki, walang magmamapupuri, mga kapatid. Ang sabi rito, make every effort to keep, maintain lang natin the unity of the Spirit. Last po, ang sabi rito, through the bond of peace. Through the bond of peace. Ginamit yung salitang bond, para bang mighty bond. No? Ito yung nagdidikit sa atin, mga kapatid. Ito na naman, mga kapatid. Through the bond of peace. Ang Holy Spirit, tinatawag na the Spirit of peace. Tama ba? Hello? Amen. Ang Holy Spirit, tinatawag na Spirit of peace. At alam niyo rin ba, si Jesus, tinatawag na Prince of peace. Ang galing po nitong versikulo na to na nasa ating likuran. Mga kapatid, may unity talaga. No? Bond of peace, ito yung nagtitikit sa atin, nagbubuklod sa atin. Bakit napanatili natin? Bakit napanatili natin na ang LGF ngayon? Wala nang split, wala nang pagkakabahagi. No? Kaya nga, grace lang, pati unity. Kasi alam nyo, natutuhan ng church na ito. Alam nyo, natutuhan natin, mga kapatid. Correct me if I'm wrong. Naging mapagpalampas tayo. Alam niyo yun? Maliit na issue ang pinapalampas. Amen? Hello? Yun eh. For the sake of peace, naging mapagpalampas tayo. Wala akong magamit na salita eh. Sorry for the word. No? Naging mapagpalampas pa. Maliit na issue, hayaan mo na. Maliit na usapin, hindi na natin pinapalaki. Alam niyo noon, walang gustong magpatalo. Maliit na issue, papalaki. Walang pinapalampas noon, mga kapatid. Kaya masarap sa biyaya eh. Amen? Natututo kang magpakumbaba na lang para mangyari palagi ang kalooban ng Panginoon. Amen? Through the bond of peace or for the sake of peace. No? Wala na tayong pinapalaking issue kung meron man, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat kapag Holy Spirit, Spirit of unity, hindi Spirit, hindi po unity in the flesh. Ulitin ko. Hindi unity in the flesh, kundi unity in the Spirit. Kapag unity in the Spirit ang umiiral palagi, nakita niyo yung journey natin? Spirit of truth. Amen? Jesus is the truth. Amen? Ginawa tayong isang pamilya. At gusto nating ma-maintain na ito. Sino rito nire-reject na niya, tinatanggihan na niya any division na gustong gawin ng kaaway. Amen? No, wala na. Wala nang future. Wala nang darating pa. Sa halip, tayo po'y magbubuklod-buklod lalo. Mag-grow tayo bilang isang pamilya. Sama ng ating magiging mga anak pa, magiging mga apo. At ang church na ito ay magsashine. Amen? Magsashine. Hallelujah. Kahit nasa sulok lang tayo ng Doña Francisca, mapapansin at sasabihin ng mga tao, nandyan ang Panginoon talaga sa mga tao. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Father God, salamat po.
Isang bagay na sineselebrate namin, Panginoon, yung mga bagay na nangyari noon, hindi mo na pinapahintulot. At ito'y gawa lamang ng banal mong Espiritu, hindi ng kung sino mang naging pastor.